Kung mahal ng Diyos ang kanyang mga anak, bakit niya hinahayaan na magdusa ang mga ito? Bakit niya hinahayaan ang paghihirap? Maaaring matagal mo nang tinatanong ang katanungan na ito. Sa video na ito, nawa nga masagot kahit papano ang matagal mo ng katanungan. Sa totoo lang po mga kapatid, hindi po ganun kadali sagutin ito pong katanungan na ito. Unang-una sa lahat, dahil ang Diyos lang po ang nakakaalam ng lahat. Siya lang po ang makakasagot talaga lahat ng katanungan. Pero hayaan niyo po na sagutin po natin kahit papaano yung katanungan na yan ayon po sa sinasabi ng Biblia. Nang sa ganun, ma-realize natin at malaman natin kung bakit nga ba inaalaw minsan ng Diyos yung pagsasuffer ng isang tao. Ang una ko po nakitang dahilan kung bakit minsan inaalaw ng Diyos yung suffering sa mga tao at sa kanyang mga anak ay para po sa kaligtasan at para na rin po sa proteksyon. Siguro iniisip mo ngayon, bakit hahayaan pa ng Diyos na masaktan yung tao or mag-suffer yung isang tao para lamang maproteksyonan niya ito at para mailayo sa kapahamakan? Hindi ba pwedeng yung bibigyan na lang ako ng Diyos ng parang shield para hindi na lang ako masaktan o kaya man para maprotektahan niya ako at hindi ako mapahamak? Hindi ba pwedeng gano'n na lang? Kapatid, ito yung kailangan mo maintindihan. Ang lahat po ng tao ay may free will. Binigyan po tayo ng Diyos ng free will. Pag sinabing free will, ikaw yung nagdedesisyon sa buhay mo. Kung anong gusto mong gawin, pwede mong gawin. Binigay po sa atin ng Diyos yan. Binigyan tayo ng Diyos ng free will para magawa po natin yung gusto natin. Hindi tayo para maging sunod-sunuran lang na parang mga robot. Kasi pag wala tayong free will, para tayong mga robot, para lang tayong mga makina. Kung anong gustong gawin ng Diyos sa atin, kung anong gustong ipagawa ng Diyos sa atin, siya yung may control. Wala tayong magagawa. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, binigyan niya tayo ng free will. Pwede natin gawin kung ano yung gusto natin, yung makakapagpasaya sa atin. So, ang gusto ko pong makuha nyo dito mga kapatid, yes, may free will tayo, magagawa natin yung gusto natin, kontrolado natin yung sarili natin, tayo nagdedesisyon sa sarili po natin, pero tandaan mo, pwede kang mapahamak dyan. Pwede kang magkamali dahil sa free will na meron ka. At dahil dyan, dahil pwede kang magkamali, pwede kang mapahamak, dyan na papasok ang ating Diyos. Pag nakita ng Diyos na pwede kang mapahamak, dyan na siya papasok sa eksena. Dahil hindi niya hahayaan na yung anak niya is mapahamak. So para mas maintindihan niyo po yung konsepto na yan, na minsan iaalaw ng Diyos na masaktan ka para maproteksyon ang kanya at para hindi ka mapahamak, bibigyan ko po kayo ng isang sample or biblical sample para mas maintindihan niyo po itong sinasabi ko. Kung babasahin po natin yung Psalm 23, di ba po, inihantulad ni David ang Diyos sa isang shepherd o sa isang pastol at tayo naman yung mga tupa. Basahin po natin ito. Ang sabi nga po dito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan. Mga kapatid, si David po, bago po siya naging hari ng Israel, siya po ay nagpastol ng tupa. Isa po siyang shepherd. So naiintindihan niya po yung pagiging shepherd. Alam niya po yung ginagawa ng isang shepherd. So ano yung kinalaman ng suffering dito or yung pagdurusa at paghihirap ng tao? So ganito po yan mga kapatid. Ang ancient tradition po ng pagpapastol ng mga Hudyo ay ganito. Kapag nakita ng pastol yung tupa niya na kung saan nagpupunta, lumalayo doon sa grupo ng sheep kung saan nandun sila, ang gagawin po ng pastol ayon sa tradition is babalian niya ng binti itong tupa na to na kung saan nagpupunta. Dahil nga kung saan siya nagpupunta, pwede siyang mapunta sa may mga bangin. Pwede siyang mapunta dun sa mga ilog na rumaragasa. At dahil sa paglayo niya sa kanyang pastol, pwede siyang mapahamak. Pwede siyang lapain. Pwede siyang patayin ng mga mababangis na hayop na naandun din sa lugar nila. So nakita niyo po dito, yung tupa, meron din siyang free will. Pwede niya gawin kung anong gusto niya. Pero kapag nakita na ng kanyang pastol na pwede siyang mapahamak doon sa ginagawa niya, babalian niya ng binti. So, bakit niya binalian ng binti? Para hindi mapahamak, para hindi mapunta dun sa ilog at malunod, para hindi mahulog sa bangin, para hindi kainin or lapain ng mga mababangis na hayop. So, yung pagbali po ng pastol sa binti ng tupa, para po yan sa ikabubuti ng tupa. Yung po yung pinaka-purpose nun, para hindi na siya mapahamak, para proteksyonan po siya. At ayon sa tradisyon, kapag gumaling na yung binaling binti ng tupa, ang mangyayari po sa tupa, hindi na po siya aalis doon sa tabi ng pastol. Mas mapapalapit na po siya doon sa pastol. At hindi na po siya lalayo. Ganyan po ang relationship ng shepherd at ng sheep. At ganyan din po yung relasyon ng Diyos sa tao. Minsan, iaalaw ng Diyos na maranasan mo yung pain. Hindi dahil sa kung anong dahilan. Hindi dahil gusto lang ng Diyos nasaktan ka. Isang dahilan kung bakit nararanasan mo yan. Para sa proteksyon mo. Para hindi ka mapahamak. Inaalaw ng Diyos minsan yan na maranasan mo yan. Dahil mahal ka niya. Yun lang yung dahilan nun. Ayaw niya na mapahama ka. Lalo sa impyerno. Kung mapupunta ka dun sa impyerno,
Okay lang na mag-suffer ka or maranasan mo yung pain dito sa mundo, sa maikling panahon, para hindi ka lang mapahamak doon sa impyerno. Kaya kung nakakaranas ka ng suffering ngayon or pain, maaaring yan yung way ni Lord para protektahan ka pa niya sa mga bagay-bagay na maaaring makasakit sa'yo. At hindi lang yan, yung mga bagay na magpapahamak sa'yo. Pangalawang dahilan po kung bakit nararanasan ng tao ang pagdurusa or pain, maaaring ito po ay disiplina ng Diyos para sa kanyang mga anak. Hebrews chapter 12 verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Kapatid, dapat ma-realize niyo to Mas magtataka ako kapag hindi ka pinapalo ng Diyos. Mas magtataka ako kapag hindi ka dinidisiplina ng Diyos. Bakit? Kasi ang sabi kasi, ang itinuturing niyang anak, dinidisiplina niya. So, ibig sabihin, kapag hindi mo nararanasan yung disiplina, ibig sabihin niya, hindi ka niya itinuturing na anak. So, kapag dinidisiplina ka pala ng Diyos, ibig sabihin yun, anak ka niya. At ama mo siya. So, ang pagdidisiplina at pagpalo, di ba masakit po yan? Di ba may suffering po dyan? So kapag pinapalo tayo ng Diyos, ibig sabihin, mahal niya tayo. Meron siyang pakialam sa atin. Yan lang po yung dahilan kung ba tayo pinapalo ng Diyos. Kasi same lang naman po yung principle, di ba, sa mga magulang natin. Kapag pinapalo tayo ng mga magulang natin, anong dahilan? Wala lang ba? Gusto na lang nila tayong paluin? Di ba hindi? Pinapalo nila tayo kasi mahal nila tayo. Pinapalo nila tayo para hindi na natin ulitin yung ginawa natin. Kasi pwede tayong mapahamak dun So, nung mga bata tayo, nung pinapalo tayo ng mga magulang natin, di ba minsan parang nagkakaroon tayo ng tampo sa magulang natin? Minsan nagtatanong tayo bakit tayo pinapalo, umiiyak tayo, nasasaktan tayo, dahil pinapalo tayo o dinidisiplina tayo ng ating mga magulang. Pero habang tumatanda tayo, nare-realize natin, kaya pala nila ginawa yun kasi nga, mahal nila tayo. Kaya tayo pinapalo ng Diyos, kaya natin nararanasan minsan yung suffering or yung pain, hindi natin alam, palo ng Diyos sa atin yan. Hindi natin alam, pagdidisiplina sa atin ng Diyos yan. Kasi may nagawa tayong mali. Kasi may nagawa tayong hindi tama. So mahirap naman yan, may nagawa ka ng mali. Meron ka nagawang hindi tama, pero wala lang paki sa'yo yung Diyos. Sige, hayaan mo, diyan ka lang. Mas mahirap naman po yun, yung walang pakialam sa'yo yung Diyos. Mas magtatanong ka, Lord, bakit? Pero kapag pinalo ka ng Diyos, kapag dinisiplina ka niya, ibig sabihin nun, mahal ka niya. Yun lang yun, kapatid. Kaya huwag ka na magtatanong kung minsan nagkasala ka, tapos bigla kami naranasan na parang suffering, naranasan kang pain, or kung ano man. Pwede yun yung dahilan ni Lord. Disiplina or pagpalo sa anak niya. So minsan, hindi mo lang mararamdaman yung pagmamahal ng Diyos base sa mga blessing na pinaparamdam niya sa'yo, sa mga biyaya, at kung ano-ano pang binibigay niya sa'yo ng mga magagandang bagay. Minsan doon lang tayo nakatuon kapag nakaka-receive tayo ng gano'n, ay, mahal ako ng Diyos kasi nararanasan mo ito. Pero mga kapatid, mararanasan mo rin yung pagmamahal ng Diyos kapag dinidisiplina ka niya. Alam mo yung mga Israelita, bagamat sila pinili ng Diyos, mahal ng Diyos ang mga Israelita. Pero dahil ulit-ulit na lang yung ginagawa nilang kasalanan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi pagsunod sa Diyos, ulit-ulit din yung pagdidisiplina sa kanila. Pero hindi nangangahulugan, hindi mahal ng Diyos yung mga Israelita. Mahal na mahal ng Diyos itong bayan na ito. At dahil mahal ng Diyos ang mga Israelita, kapag may nagawang mali ito, didisiplinahin ng Diyos ito. At ganyan din po sa atin. Kapag may nagawa po tayong mali, kapag may nagawa po tayong hindi tama, kasalanan sa Diyos, expect po natin, kapag ikaw ay anak ng Diyos, merong pagpapalo at merong disiplina na gagawin ng Diyos sa'yo. So which is okay lang kasi nagkasala ka So didisiplinahin ka ng ama mo sa langit at bilang anak, magpadisiplina ka. Pangatlong dahilan kung bakit inaalaw ng Diyos ang suffering. Kasi po mga kapatid, may mga pagkakataon kapag hindi naranasan ng tao itong pain, itong suffering, ang paghihirap, problema at kung ano-ano pa, baka hindi na siya magtiwala sa Diyos. Baka hindi na siya umasa sa Diyos. Baka magtiwala na lang siya sa sarili niya at baka magyabang na siya. Kasi parang ang mangyayari kapag puro magaganda na lang ang nangyari sa buhay niya, walang suffering, sasabihin niya, hindi ko na kailangan ng Diyos. Kasi okay na yung lahat So hindi niya nahahanapin ng Diyos. Diba? Magyayabang na siya. Magkakaroon na siya ng pride sa sarili niya. Which is ayaw naman ng Diyos ng ganun. Minsan iaalaw ng Diyos yung suffering sa buhay mo para hindi ka magtiwala sa sarili mo. Para magtiwala ka sa Diyos. Para hanapin mo yung Diyos. At para malaman mo na siya lang ang merong kayang gawin. At para makita mo na wala kang magagawa kung wala siya. Ang sabi nga sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7, ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamanghamanghang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng paghihirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako. At nang sa gayoy, hindi ako maging palalo. So pansinin niyo na po, yung nagsabi po nito is si Apostol Pablo. Lingkod na po ng Diyos yan. Sumusunod po yan sa kalooban ng Diyos. Pero may mga pagkakataon mga kapatid, iaalaw ng Diyos yan. Kasi pag nakikita ng Diyos, pwede ka magyabang sa kung anong meron ka. Minsan pipigilan ng Diyos yan. At iaalaw niya yung suffering or pain sa buhay mo. Kasi pag nagpataas ka, mas mahirap Ibabagsak ka ng Diyos.
Eh ayaw naman ng Diyos yun. Tingnan nyo, kapag walang problema yung tao, kapag okay yung buhay, walang nararanasan na suffering or pain, wala, nalilimutan nila yung Diyos. Hindi sila tumatawag sa Diyos. Nakapokus sila sa sarili nila at sa kung anong meron sila. Pero, kapag nagkaroon na ng suffering, nagkaroon na ng sakit, nagkaroon na ng problema sa buhay, doon lumalapit sa Diyos. Doon humaharap sa Diyos. Doon nagsisimulang magsimba. Doon nagsisimulang maglingkod sa Diyos. Doon pala nagsisimulang magbasa ng Bible at manalangin sa Diyos. Bakit? May pinagdadaanan kaya lumapit sa Diyos. Eh nung wala pinagdadaanan, hindi lumalapit sa Diyos. So minsan, iaalaw ng Diyos muna na maranasan mo yan para mas mapalapit ka at para mas makilala mo siya at para sa Kanya ka lang umasa. Pang-apat, para lumakas ka at para tumatag ka. Kasi mga kapatid, kung titignan mo yung realidad ng buhay, kung walang challenge yung buhay, kung hindi ka nahihirapan, paano ka mag-grow? Paano ka magmamature? Paano ka lalakas? Diba? Sabi nga sa isang kasabihan, no pain, no gain. Lalo yan sa mga nag-workout. Kung gusto mo maging maayos yung katawan mo, kung gusto mo maging malakas, kailangan mo munang maranasan yung pain. Pero ayaw naman natin maranasan yung suffering at pain sa mundong ito. Pero gusto natin lumakas. Pwede ba yon? May mga pagkakataon, patatatagin tayo ng Diyos sa suffering at pain na nararanasan natin ngayon. Ngayon, kung meron kang pain na nararanasan sa buhay mo ngayon, okay lang yan. Pinapatatag ka ng Diyos, pinapalakas ka ng Diyos. Process po yan. May proseso yan. Hindi ka na lang basta bibigyan ng Diyos ng lakas. Kapag humingi ka ng lakas sa Kanya, Lord, bigyan mo ako ng lakas. Tapos bigla ka na lang magiging malakas na parang super saiyan, yung mga napapanood natin. Hindi ganun. Minsan, iaalaw ng Diyos na maranasan mo yung paghihirap, iaalaw ng Diyos yung suffering, yung problema, yung challenges sa buhay mo, daraan yan para tumatag ka, para lumakas ka. At higit sa lahat, yung pananampalataya mo tumatag din. James chapter 1 verse 3, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Okay lang, napagdaanan mo yung pagsubok mga kapatid. Tatatag ka dyan. Tignan mo yung sarili mo ngayon. Kung bakit ka nandyan ngayon, kung anong success na meron ka ngayon, kung nasaan ka ngayon, kung ano yung narating mo ngayon. Kundi dahil sa pain, kundi dahil sa suffering, sa mga problema, sa pag-iyak mo, sa mga paghihirap na pinagdaanan mo nung araw. Wala ka dyan. Dapat ma-realize mo ngayon. Yan yung nagpatatag sa'yo. Yan yung nagpalakas sa'yo kung ba't nandyan ka ngayon. Panglima, inaalaw ng Diyos na maranasan ng tao yung pagdurusa para makita ng mga tao yung himala ng Diyos at yung kalawalatian ng ating Diyos. At makita rin ng mga tao kung ano yung kayang gawin ng Diyos sa buhay niya. Hindi nyo ba napapansin, bago maranasan ng tao yung himala, dumaan muna sila sa suffering, dumaan muna sila sa mga challenges or kung ano-ano man. Bakit? Kasi ang Diyos, ibibigay niya yung himala, ipapakita niya yung himala kapag nasa point ka na wala ng pag-asa. Kapag nasa point ka na parang hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Kapag nasa point ka na nahihirapan ka na. Kapag nasa point ka na nasasaktan ka na. Kapag nasa point ka na tingin mo, imposible na. So, dyan mo mararanasan yung himala ng Diyos. Kasi kung babasahin niyo yung Bible, kapatid, kung titingnan niyo po yung mga tao sa Bible, yung mga lingkod ng Diyos, yung mga alagad ng Diyos, makikita niyo, dumaan sila sa suffering. Dumaan sila sa matinding mga problema. Pero, dahil sa mga problema na yon, naranasan nila yung himala. Halimbawa na lang, yung mga pinagaling ng Panginoong Kristo. Mararanasan ba nila yung himala ng Diyos? Mararanasan ba nila yung kapangyarihan ng Diyos? Mararanasan ba nila yung glory ng Panginoon? Kung hindi sila dumaan sa ganung karamdaman. Kung hindi sila nagkasakit, hindi nila mararanasan yung himala. Hindi marireveal yung glory ng Diyos. Hindi malalaman ng tao na ang ating Panginoong Kristo ay Diyos at kaya na magpagaling ng tao. Nung hinati ng Diyos yung Red Sea sa pamamagitan ni Moses, mas nakita ng mga Israelita yung kapangyarihan ng Diyos. Pero nakita natin, dumaan sila sa matinding suffering bago mangyari yun. Nung nasa Egypt sila, pinahirapan sila doon. Pero nakita naman natin yung himala na ginawa ng Diyos pagkatapos nun. Nakita ng mga tao yung kapangyarihan ng Diyos at kung ano yung kayang gawin ng Diyos. Kapatid, ang gusto ko lang makita mo ngayon, kung nagsasuffer ka ngayon, kung may mga pinagdadaanan ka ngayon, maybe yan yung paraan ng Diyos para ipakita niya sa'yo na meron siyang kayang gawin sa buhay mo. Maaring ngayon nasa point ka na nawawalan ka na ng pag-asa. Maaring ngayon nasa point ka na parang tingin mo imposible na. Pero kapatid, ang sinasabi ko sa iyo ngayon, minsan ginagamit na way ni Lord yan para makita mo na walang imposible sa Kanya. Para makita mo na meron siyang kayang gawin. Para makita mo na siya lang ang Diyos na makapangyarihan at siya lang ang nag-iisang Diyos. Kung nagsasuffer ka ngayon, kung dumadaan ka sa matinding paghihirap ngayon, pagsubok, kapatid, i-expect mo meron gagawin ng Diyos na maganda. Basta magtiwala ka lang sa Kanya. Pang-anim, inaalaw ng Diyos minsan yung suffering sa tao para sa ikabubuti niya at sa ikabubuti rin ng marami. Maaaring hindi natin nagugustuhan yung suffering na pinagdadaanan natin ngayon or mga paghihirap na pinagdadaanan natin ngayon. Pero hindi natin alam kasi ang Diyos siya alam niya yung mangyayari .
Diba? Bilyon-bilyon yung mga tao. Paano niya maiko-connect lahat ng yan? Pero dahil siya nga ay Diyos at makapangyarihan, meron siyang kayang gawin. Meron siyang mga bagay na inaalaw sa buhay ng tao para sa ikabubuti rin ng mas marami. So anong punto ko po dito? Para mas maintindihan nyo po, tingnan nyo po yung buhay ng Panginoong Jesucristo. Si Jesus po ay bugtong na anak ng ating Diyos. Nasa langit po siya. Bumaba sa lupa ng katawang tao. At nung nasa lupa po siya, nag-suffer siya. Nahirapan siya. Nasaktan siya. Ganyan po yung pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo. Actually, okay na siya sa langit eh. Diba? Wala nang pagdurusa doon, okay na. Kompleto na lahat, perfecto na. Pero inalaw ng Diyos na bumaba siya dito sa lupa magkatawang tao upang maranasan yung suffering. At ang ipapako na siya sa krus, nanalangin ng Diyos sa ating Ama. At ito ang sabi, Matthew chapter 26 verse 39. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Pagkatapos ng panalangin na yan, diyan na nagsisimula yung talagang suffering na pagdadaanan niya, yung matinding suffering. Nasabi ng Panginoong Jesucristo, hanggat maaari, pwedeng huwag niya nang maranasan to. Dahil ang tindi ng pagdadaanan niya eh. Pero ang sabi ng Diyos, ang ganda ng attitude dito ng Panginoon eh. Kahit masakit, kahit dadaan ako sa suffering, kahit pahihirapan ako, Lord, ang kalooban mo yung masunod, huwag yung kalooban ko. Bakit? Para sa ikabubuti ng lahat. Okay lang na mag-suffer itong ating Panginoong Jesucristo eh. Okay na siya na yung mahirapan. Siya na yung mag-suffer para sa ikaliligtas ng buong mundo. Yan po yung gusto ko po yung punto. Minsan, iaalaw ng Diyos yung suffering. Ito, ang Panginoong Jesucristo na po ito inosente ang ating Panginoong Jesucristo. Walang kasalanan ng ating Panginoong Jesucristo. Napakabuti ng ating Panginoong Jesucristo. Napakabait ng ating Panginoon. Pero yung suffering na pinagdaanan niya, ang tindi. Bakit? Para iligtas ka. Para iligtas ako. Iligtas tayo ng mga kasalanan. Inalaw ng Diyos na maranasan ng Panginoong Jesucristo yan para sa maraming tao. Maring hindi katulad sa Panginoong Jesucristo yung pinagdadaanan natin. Pero hindi natin alam, maring suffering mo ngayon yung problema pinagdadaanan mo. Maring para sa pamilya mo, para sa ikabubuti ng pamilya mo, para sa ikabubuti ng mga nasa paligid sa'yo. Hindi mo alam. Hindi natin alam. Sabi ko nga po sa inyo, hindi natin alam kung anong ginagawa ng Diyos. Pero tandaan lang po natin, merong plano yung Diyos. Meron siyang magandang gagawin para sa ikabubuti mo at para sa ikabubuti ng marami. So mga kapatid, nilalarawan po yung ilan sa mga dahilan kung bakit nararanasan ng mga tao yung suffering, yung pagdurusa, yung paghihirap sa mundong ito. Yung mga nararanasan mo ngayon, hindi mo lang nararanasan yan dahil wala lang. May dahilan yan at may plano yung Diyos kung bakit mo nararanasan yan. At yung plano na yan, maganda yan. Maaari ngayon hindi maganda yung pinagdadaanan mo. Maaari ngayon, nagtatanong ka ba't mo nararanasan tong suffering na to, yung paghihirap na to. Pero darating yung araw makikita mo kung ba't inalaw ng Diyos yan. At balang araw, magiging testimony mo yan. Magiging magandang patotoo mo yan sa maraming tao. Marami kang may inspire na tao dahil yan sa suffering na pinagdaanan mo. Marami kang matutulungan na tao. Marami kang mapapalakas na tao balang araw. Ito lang tandaan mo kapatid, hanggat wala pa tayo dun sa langit, hanggat wala pa tayo sa ating tunay na tahanan, i-expect mo na yung suffering. Expect mo na yung mga problema. Yung mga hindi magaganda mangyayari sa'yo. Kasi nasa mundo pa tayo eh. Anong i-expect mo dito sa mundo? Mararanasan at mararanasan po natin yung paghihirap at problema sa mundong ito. Kasi nasa mundo pa po tayo. Yan po yung realidad. Hindi po mawawala yung problema at paghihirap sa mundo. Maaring mawala yung problema mo, ma-resolve mo yung problem mo, pero pagkatapos niyan, meron pa rin. Meron at meron pa rin. Hanggat nasa mundo ka, tandaan mo, palagi mong isipin, makakaranas at makakaranas ka ng paghihirap at pagdurusa. At yan din na sinasabi ng Bible. Wala naman sinabi yung Bible na hindi ka makakaranas ng pagdurusa sa mundong ito. Na magiging maayos ang lahat sa mundong ito. Wala kang makikita sa Bible. Ang sinabi pa ng Bible, makakaranas at makakaranas ka ng tribulation, pagdurusa, paghihirap sa mundong ito. Yun ang sinasabi ng Bible. So huwag natin i-expect na nasa mundo tayo, mararanasan natin yung perfectong buhay. Hindi po, mga kapatid. Madidisappoint ka lang kapag yun yung inisip mo. Hindi mo mararanasan yung kaperpektuhan dito, yung kaayusan. Sa langit pa po yan pagdating ng panahon. Pero habang nasa lupa po tayo, expect po natin yan. Kahit tayo mga nanampalataya na sa Panginoong Jesucristo, makakaranas pa po tayo yan. Hindi po tayo exempted. Kahit sinabi natin, tinanggap natin ng Panginoong Jesucristo sa puso natin. Hindi po. Mararanasan pa po natin ang katotohanan na sabi, kapag sumunod tayo sa Panginoong Jesucristo, kung gusto natin sumunod sa Kanya, buhatin natin yung krus at sumunod tayo sa Kanya. Yung pagbubuhat po ng krus, mabigat po yan, mahirap po yan. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, sa gitna ng bagyo na pinagdadaanan natin ngayon, kasama natin siya. At hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Yan po yung pangako niya. Bagamat dumadaan tayo sa pagdurusa at paghihirap sa mundong ito.
So mga kapatid, nawa nga nalinawan kayo patungkol dito sa katanungan na ito na kung bakit inaalaw ng Diyos yung suffering sa kanyang mga anak. I-share po natin to sa mga taong nagtatanong o maaring nalilito patungkol po sa bagay na ito. Salamat po sa panonood ng video. Magkita-kita po tayo sa susunod. Pagpalain po kayo ng Diyos at palagi po kayo mag-iingat.